guys, so for today's video, bibigyan ko po kayo ng update about dito kay Cash Express after po nung hindi pa ako dito makapag-settled. 11 months ago na po yan. So, going to 1 year na po ngayon. So, bakit hindi ko pa rin po siya nasa-settled until now? So, ayan po. So, abangan nyo po ito dito po sa aking revelation ngayon kung ano na yung nangyari dito sa unsettled account ko dito para naman magkaroon po kayo ng idea kung isa ka rin ba dito or kung nangyari na rin ba ito sa iyo and then ano ba yung ginawa mo para ma-settle mo ito para naman di na rin tayo ma-stress sa ganito pong scenario kapag ikaw din ay nakapag-try na mangutang or mangyari din ito sa'yo. So, ayun, bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang bell button dyan para naman lagi kang notified sa mga utangan moment dito po sa aking channel. Yes! Sa totoo naman talaga mga lalabs ko, maganda rin naman talaga ditong mangutang kay Cash Express kapag kailangan mo talaga ng pera dahil lalo ikaw ay first timer, nag-approve po talaga sila yan dyan ng 3,000. And then dito, so pagka nag-apply ka, walang kahirap-hirap kapag ka nakumpleto mong ma-fill upan yung kinakailangan nila na information dito. And then, dalas po yan dyan is tatawagan ka ng ahente para doon sa approval and then doon sa digital signing ng inyo pong kontrata. And then after nyan, disburse na kagad yung pera na hihiramin mo sa kanila. So napakabilis lang talaga dito mag-apply kay Cash Express dahil dito nagbibigay kagad siya kahit ikaw ay first timer ng 3,000 first loan mo and then kapag ka good payer ka and hindi mo na hinintay yung due date mo, magbabayad ka kaagad, makakapag-reloan ka na po kaagad dito ng 5,000 and so on na po yun. So pataas na po ang offer dito ni Cash Express. So ito naman po is kung hindi mo na aantayin yung overdue mo. Dahil dito, kapag nag-labs ka kaagad ng first day dito na hindi mo na isunod ang repayment schedule mo dito, ayun, meron na po talaga yun doon ng penalty. So, yun yung pinaka hindi na maganda dito kay Cash Express. But, overall po talaga, kapag kailangan mo ng pera pang emergency mo na pangangailangan, pwede mo po itong utangan si Cash Express dahil nagpapautang agad-agad ito at mabilis mo kagad na makukuha yung pera kung talagang kailangan mo ng financial stability mo. But then sa side ko po, so ito i-share ko po sa inyo is hindi ko naman to expected na ganito yung magiging status ng account ko sa kanila dahil that time po is nagkataon lang na that time ng day ng overdue ko is wala po akong maipapang repayment dahil hindi siya timing doon sa sahod ng mister ko. Kaya umabot siya or nag-due date po ako dito ng 5 days. And then yun na nga po, medyo lumaki na kaagad yung repayment amount ko na dapat ibabalik sa kanila. So yun, dun lang talaga ako na-dismaya na hindi ko alam na ganun pala sila kalaki magbigay ng penalty. Hanggat sa umabot na po pala siya ng 1 month noon. So, medyo lumobo na kagad. So, umabot na kagad ng almost 5,000 na yung i-repay ko dito. Doon lang dapat yun sa 1,800 na repayment lang. Until na umabot na siya ng 3 months, hindi ko na siya ulit na settle. Umabot na po siya kagad ng 16,000 yung magiging repayment ko. So, medyo talagang tinamad na talaga akong mag-repay noon dahil so napakalaki naman talaga ng interest niya doon sa 1,800 na dapat na repayment ko. Hanggang ngayon, so 11 months, magwa 1 year na po ako ngayon. Hindi ko na settled yung remaining amount ko dito na 1,800 hanggat sa lumobo na siya ng lumobo. Ang huling natatandaan ko dito is nag-send sila sa akin ng isang text messages na kung saan po ino-offeran nila ako ng 4,500 para daw mag-close ang account ko sa kanila. But then, that time is wala pa talaga akong pera nun. Kaya, hindi ko rin talaga siya nabayaran dahil within that day din, kailangan kong ibigay yung amount na hinihingi nila. Masyado ako dito nakampante dahil yun nga po, hindi ako nakaka-receive ng mga text messages or calls or mga pagbabanta ba, may mga reminders ba silang pinapadala, even po doon sa email address ko. So, wala po akong nare-receive. Kaya, ako na ngayon yung nagtataka. So, imbis na magpasalamat, deep inside, so, kinabahan na rin ako ngayon, dahil 1 year na, this time po is nung chinik ko na po siya doon po sa application nila. So, tinignan ko na yung account ko, nandoon pa rin naman. So, this time, papakita ko na po sa inyo
kung ano yung naging status na ng account ko dito. Ito po yung nakita ko nung nag-open na ako ng account ko. So, hindi ko na nakita doon yung repayment schedule ko, unlike po nung nakalagay noon dati pa. So, this time, ito na yung nakita ko, pagbukas ko pa lang ng account ko dito. So, ito na yung bumungad sa akin. So ayan, your loan, ganyan. So, yung loan number ko sa kanila. And then, nakalagay niya dito is sold. Hindi ko alam kung alarming na ba ito dahil naka-red siya. And then, nakalagay niya is sold. And then, sa baba may nakalagay na need a payment. So, ayan nakalagay minimal payment is 24,905.4. So, the body or the principal na nahiram ko is only 3,000. So, fine is 5,040 and extra fine is 6,000. Full payment is 24,905.40. So, nakalagay niya dito is date of assignment, November 30, 2023. So, last year pa po to na hindi ko na siya na-check. Ngayon lang ulit. And then, sa baba, nakalagay niya, the contract has been sold to MBA Consult PTE Limited. So, ito yung account na nagte-text sa akin galing from MBA Consult PTE Limited noon. Ito yung nag-send sa akin ng message na inoferan ako ng 4,500 para mag-close ang account ko. And then, nakalagay niya dito, therefore, please make the payment for MBA Consult PTE Limited with information as below. So, account name, MBA Consult PTE Limited, account number. So, ayan. So, BDO, MBA Consulting Philippines. So, ayan. So, if you need further support, please contact MBA Consult PTE Limited via this hotline. So, meron silang binigay ditong cellphone number. So, dito naisip ko lang talaga is, kaya siguro wala na ring tumatawag sa akin na ahente or nagre-remind dahil nakalagay nila dito is yung BDO account na, which is na in case na magbayad ako dito, so via bank account na lang dahil ito yung nakalagay nila na bank account ng BDO, and then yung pangalan, BDO account name is MBA Consulting Philippines Incorporated. Baka lang or siguro kaya wala na pong tumatawag sa akin na mga ahente or yung mga tauhan nila dahil ito na yung binigay nila sa akin na kailangan kong bayaran via bank transfer or dahil dito nakalagay na dito is yung BDO account nila, and then nakalagay na dito please make the payment for MBA Consult PTE Limited. So, ito na lang yung naging palaisipan ko o dito na ako magbabayad ng aking pong unsettled account sa kanila. Within 1 year, so umabot na pala talaga ng 24,905.4 yung overall na repayment ko na dapat kong i-repay dito kay Cash Express doon lang sa 1,800 na hindi ko nabayaran noon. So, pumatong na siya or lumubo na siya ng lumubo hanggat sa umabot na siya sa ganitong amount. And then, nung tinignan ko yung loan history ko, so, ayan nakalagay niya, please update your address. Repaid 484878, disbursement date, November 30, 2023, principal amount, 3,000, payment frequency, 14 days, so loan agreement, ayan. And then, dito naman sa baba, repaid, 221794, so disbursement date, May 4, 2023, principal amount, 3,000, payment frequency, 14 days, and then may loan agreement, ayan, nakalagay din nila. So, hindi ko talaga ito maintindihan, mga lalabs ko. So, sana kung meron dito sa inyo na makapanood nito, and then, same scenario tayo. So, pwede mo ako yan dyan, mabigyan ng advice or suggestions kung ano ba yung ginawa mo para naman, at the same time, yun din yung gawin ko, kung ano ba yung best na moves para dito sa ganito pong status ng account dito kay Cash Express. Dahil hindi ko po talaga ito maintindihan dahil nga po since then wala na akong nare-receive ng mga text and calls nila, and then even doon sa email address ko. So hindi ko siya masyadong maintindihan ngayon kung ano ba yung ibig sabihin nito. Basta ang alam ko, hanggang umabot na ako ng 1 year ngayon, wala akong natatanggap na demand letter or
text messages and calls or mga pananakot ba or mga treats ba or even doon po sa mga contact number na binigay ko. So, kinukumusta ko sila, although mga kapatid ko lang rin naman yung ginawa kong contact person dito. So, sabi nila, wala naman daw po silang natatanggap na mga texts and calls about po sa utang ko dito kay Cash Express. Kaya masyado talaga ako ditong nakampante. But then, ito po talaga yung naging result ng unsettled account ko dito kay Cash Express. And then dito mga lalabs, so meron din akong nabasa na isa sa mga commenter dito sa Cash Express na update ko. So, hindi ko lang po sure kung connected ba siya doon sa Cash Express or ahente ba siya or dahil dito sa information na binigay niya. So, parang meron siya ditong sinishare about doon kay Cash Express na sabi niya dito, so hindi ko na lang po ito papangalanan yung nag-comment po dito sa aking update kay Cash Express. So, ayan, sabi niya dito, I understand na napakalaki ng penalties nito, pero baka magsisi kayo. Reporting entity sa CIC ang Cash Express. So, kung nireport kayo sa CIC na may delinquent account, wag na kayong umasa na ma-approve sa kahit anong loan sa bangko. Possible pa house or car loan pero napakalaking down payment ang hihingiin sa inyo. Yan ang repercussion ng di pagbabayad sa obligasyon. Ang masama kasi may pinirmahan kayo na digital agreement sa lender, nakalagay ang terms doon including penalties. It doesn't matter kung unfair sa tingin ng marami yung interest. The fact of the matter is pinirmahan ninyo yung kontrata. Dapat binasa nyo muna yung part na yon bago kayo umutang. The same applies to anyone na uutang sa kahit anong ula. Di naman kayo mababarangay dyan dahil bawal makialam ang barangay pero may possibility na habulin sa small claims. Court meaning court subpoena ang darating sa inyo. But I haven't heard anyone yet na nasubpena ng ganyan from bad debt sa isang ula. Kung sino ka man po na nag-comment na ito, marami pong salamat dahil dito is binigyan niya rin tayo ng idea na ganito po talaga yung patakaran dito ni Cash Express. Meron ka talaga ditong pipirmahan na digital signing bago sila mag-disburse dyan. Doon mo na po makikita yung repayment schedule that moment na nakapag-sign up ka na dito dahil i-disburse na nila kaagad yung pera doon sa account mo. Hindi ka na makapaghindi dahil yung pera is nakaabang na maisisend na isa iyo kaagad. So, ayan po. So, kung isa ka man po dito, same status tayo dito kay Cash Express. So, pwede mo akong bigyan ng advice dyan or suggestion kung anong nga ba yung ginawa mo. And then, dito po pala mga lalabs ko. So, ayan po. Although dito is, may mga platform po kasi na nag-i-evaluate kapag ikaw ay may credit history. So, factor din po yun. Hindi na po tayo nakakautang sa iba pong application. But then, so, kung kailangan mo talaga ng pera at hihiraman mo ay mga online platform, so, magtsatsaga ka talagang maghanap ng mga platform na kung saan naman po is, hindi nila nire-required kung may credit history ka or wala. As long na meron kang work and then may capability ka na magbayad ng ipong utang. So, nag-a-approve din naman po sila yun dyan. So, huwag po tayong mawala ng pag-asa na hindi lahat po ng platform na nauutangan natin is merong requirement na kailangan wala kang credit history. Ang iba naman po dyan, o kahit na may credit history ka, kapag ikaw may ability naman to repay the loan amount, is pwede ka pa pong mangutang sa kanila. So, ayan po muna mga lalabs ko, yung update ko dito kay Cash Express. So, sana po kung mabigyan nyo rin po ako ng inyo pong suggestion or ng inyo pong idea kung ano ba yung mga moves or kung ano ba yung mga actions na ginawa nyo kung same scenario tayo para naman is magkaroon din po ako ng idea na ito yung gagawin ko para ma-settle para ma-close ang account ko po dito kay Cash Express. So, ang pag-asa ko na lang po talaga dito is i-home visit ako nila dito para masettle ko rin po yung account na ito kung magkano ba talaga yung hihingiin nila sa akin. So, kung may home visit ba talaga. So, yun na lang talaga yung pag-asa ko para
mag-close ko rin yung account ko dito kay Cash Express. But then po, so 1 year na po ngayon, so wala pa naman pong nag-home visit dito. So ito lang po yung natanggap ko na status ko dito kay Cash Express nang inopen ko yung account ko sa kanila. So wala pa po akong idea kung ano ba yung ibig sabihin nito. Maghintay na lang po ako dito kung may mga field visitor ba ako na darating galing sa kanila para sa settlement ng account ko dito kay Cash Express. So, ayan na po muna mga lalabs ko. So, napahaba na po ang kwentuhan po natin dito. So, sana nagkaroon kayo ng idea at bigyan nyo rin po ako ng idea kung ano ba yung magandang actions na gagawin dito kay Cash Express para naman masitel ko na rin siya. So, ayan na po muna mga lalabs ko. So, thank you so much sa inyo pong suporta, sa inyo pong panonood. God bless po. Bye-bye. Marami pong salamat.